Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Teacher Jay. So ngayong umaga na ito, bago tayo magsimula ay nanyayahan ko muna kayong tumayo para sa ating panalangin. Okay, maraming salamat. No? So bago kayo umupo, pakihanayan yung mga puwan at kung may mga basura man, pakipulot na rin. So alam nyo ba ang anong tatalakay natin ngayong araw? No? Sino ang alam kung ano ang tinalakay natin nung nakaraang o last meeting natin? Yes, Mr. Roque? Okay, maraming salamat, Mr. Roque. So, ngayong araw ay tatalakay natin ang tula, no? So, ang panitikan, partikular na ang tula, ay naging isang makapangyarihang kasangkapan para sa mga bayani noong panahon ng kolonyalismo at diktadorya. Ginamit nila ito upang ipahayag ang kanilang mga mithiin at panawagan para sa pagbabago sa isang paraang malikhain at madaling maunawaan ng masa. Sa pamamagitan ng tula, naaabot nila ang damdamin ng mga tao na nagbibigay inspirasyon sa paglaban at pag-asa para sa kalayaan. Ang mga tula ay naging simbolo ng paglaban at pag-asa na nagpapakita ng tapang at determinasyon ng mga bayani na baguhin ang kanilang kapalaran. So isa sa pinakamakabayang panahon ang panahon ng propaganda at himagsikan. Sa panahong ito, ginamit ang tula hindi lang bilang isang sining, kundi bilang isang sandata laban sa pananakop at panawagan sa pagkakaisa. No? Tama. Sa panahon kasi ng propaganda at himagsikan, ang tula ay hindi lamang isang anyo ng sining, kundi isang mahalagang sandata sa pakikibaka para sa kalayaan at pagkakaisa, no? Ginamit ito upang ano? Ginamit nila ito upang para upang magpahayag ng damdaming makabayan. Ang mga makabayang tula ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban sa mga mananakop. Ipinapahayag ang mga hinaing sa pamamagitan ng tula. Ito ay naging boses ng mga taong pinagkaitan ng karapatan at naghihirap sa ilalim ng kolonyalismo. Magtayo ng kamalayan. Pinalaganap nito ang mga ideya ng nasyonalismo at pagkakaisa sa mga Pilipino. Mag-udyok sa pagkilos. Ang mga kabayang tula ay nagsilbing hudyat para sa pag-aalsa at pakikilahok sa revolusyon. So, ngayon, ang mga kilalang tula class na Makata tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at Marcelo H. del Pilar ay gumamit ng tula bilang isang paraan upang maabot ang damdamin ng sambayanan at mapukaw ang pagnanais para sa pagbabago. Ang kanilang mga akda ay nagsilbing inspirasyon at gabay sa mga Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan. No? Sa pagsulat ng tula class, lalo na sa konteksto ng panahong ito, mahalagang maunawaan ang sining sa likod ng salita. Ang sukat ay ritmo ng damdamin, ang tugma ay musika ng pagkakaisa, at ang talinghaga ay lalim ng pag-iisip, damdamin at paninindigan. No? Kasi sa pagsulat ng tula, nasa konteksto ng panahon ng propaganda at himagsikan, ay mahalaga ang pag-unawa sa sining ng pagpili at pag-ayos ng mga salita. Ang bawat elemento ay may mahalagang papel sa paghahatid ng mensahe at damdamin. No? Narito, sukat o rhythm. Ang sukat ay hindi lamang bilang ng pantig, kundi ang ritmo o daloy ng damdamin. Ang mabilis na sukat ay maaring magpahiwatig ng kaguluhan o pagmamadali, samantalang ang mabagal na sukat ay maaaring magpahayag ng kalungkutan o pagninilay-nilay. Ang ritmo ay nagdudulot ng musika sa tula na ginagawang mas madaling matandaan at maunawaan. Pangalawa,
tugma o rhyme, no? Ang tugma ay lumilikha ng pagkakaisa at kagandahan sa tula. Ito ay parang musika na nag-uugnay sa mga linya at saknong na nabibigay ng ritmo at daloy sa kabuuan ng tula. Ang paggamit ng tugma ay nakakatulong din sa pag-aalala at pagpapahiwatig ng mga damdamin. Pangatlo, talinghaga o figure of speech. Ang talinghaga class ay gaya ng metapora, simile at personifikasyon. Ay nagdaragdag ng lalim at kahulugan sa tula. Ginagamit ito upang magpahayag ng mga abstract na konsepto at damdamin sa isang mas malikhain at madaling maunawaang paraan, no? Pinapayagan nito ang makata na magpahayag ng malalim na paninindigan at damdamin ng hindi direktang sinabi. Sa madaling salita, class, ang paggamit ng sukat, tugma at talinghaga ay hindi lamang nagpapangganda sa tula, kundi nagbibigay din ito ng lakas at epekto sa mensahe nito. Sa konteksto ng propaganda at himagsikan, ang mga elemento ay naging mahalaga sa paghahatid ng makabayang damdamin at pag-udyok sa pagkilos para sa kalayaan. So, meron ba kayong naintindihan, class? No? So, batay sa aking tinalakay kanina, so para sa inyo, ano ang tula? No? Yes, tama. Ang tula ay ito yung dito mo dinadaan kung nagpapahayag ka ng damdamin o emosyon sa isang tao sa pamamagitan ng tula, di ba? Okay, maraming salamat. So, dumako naman tayo sa ating takdang aralin, no? Dumako muna tayo sa ating aralin ngayong araw na ito, no? Okay. Ang ating aralin ay papakita ko dito, no? Narito sa ating quiz. So, akin lang sasabihin, no? Narito naman ninyong gawain, sumulat ng isang apat na saknong na tula na may sukat at tugma na nagpapahayag ng isang makabayang damdamin o panawagan gaya ng ginawa ng ating mga bayani. Narito naman ang panuto. Basahin muli ang sinulat mong tula o tula mo na kailan Rizal, no? At nandito naman yung panghuling takdang aralin. Bumuo ng sariling tula na may temang pagmamahal sa bayan. No? Basahin lang. Maraming salamat. No, maraming salamat. So, sa susunod muli, no? Maraming salamat sa inyong pagpunta rito, mga kabataan. Naway meron kayong natutunan sa ating takdang tinalakay ngayong umaga na ito. So, maraming salamat at see you next meeting. Goodbye, class. Class dismissed.